Igan, inaasang libo-libong public utility vehicle ang sasali sa service contracting program ng gobyerno ngayong araw. Live mula sa Pasig, may unang balita si EJ Gomez. EJ. Igan, good morning. Mahigit 19,000 yan ang bilang ng public utility vehicles na babiyahe ngayong araw sa ilalim ng service contracting program ng gobyerno na layong madagdagan naman ang kita ng mga namamasada. Ilang tsuper dito sa Pasig City ang nakausap natin na nagsabing nakapagparehistro na sila sa service contracting program ng pamahalaan. Ilang modern jeepneys na rin na nakita natin dito sa kahabaan ng Marcos Highway na may nakapaskil na tarp na nagsasabing bahagi sila ng service contracting program. May iba naman na magpaparehistro pa lang ngayong linggo. Noong nakaraang linggo pa sinimula ng SCP pero kakaunti ang sumali ayon sa Department of Transportation o DOTR. Sa tala ngayon ng DOTR, mahigit 19,000 na mga public utility vehicles o PUV sa buong bansa ang nakatakdang sumailalim sa SCP. Kabilang dyan ang mga traditional at modern jeepney at UV Express. Isasagawa ang SCP sa loob ng 2 hanggang 3 linggo kung saan babayaran ng pamahalaan ng 30 pesos kada kilometro ang mga traditional jeepney. 40 pesos naman kada kilometro para sa modern jeepneys at 100 pesos kada kilometro para sa mga bus. Babiyahe ang mga contracted drivers sa mahigit 800 high-density routes sa buong bansa. 545 dyan ay nasa Metro Manila, Cavite, Laguna at Rizal. Ang mga kalahok ay kailangan magbigay ng 20% discount sa mga pasahero at kailangan tumakbo ng hindi bababa sa 100 kilometers kada araw. Pero sabi ng ilang driver dahil mataas pa rin ang presyo ng diesel, hindi pa rin daw sapat ang kitang maiuuwi nila sa kanilang mga pamilya. Narito ang kanilang mga pahayag. Naka-register po ko sa service contracting. Mission nakita nga po, ang kaso nga po mababa pa rin. Hindi pa rin sasapat. Oo, sa daan ng diesel. Ngayon pa lang, malaking tulong ho para sa pamilya namin. At napakahirap po, minsan walang kita. Hanggang ngayon, wala pa akong nakuha na 5,000 sa ayuda. Pag nakapalista kami, pagpalista, walang pangalan. Yung iba nga, 3 bisis na nakapagpalista, hindi lumalabas yung pangalan nila. Parang lukuhan ang nangyayari. Hindi pa rin masasabi mataas ang kita. 20% discount sa mga pasahero, tapos ilan lang naman pasahero din sasakay dito, tapos magkano lang naman din ibabayad nila. Pambayad lang din sa diesel. Wala pa rin, walang kwenta pa rin yung ano na yan programa na yan. Ibaba talaga ang diesel, yun lang talaga pinakamagandang paraan.